Take your Bibles and open to the book of Acts chapter 10. At tayo po ay balik series sa ating pong series of lesson regarding sa the book of Acts. Muli po, nagsimula tayo ng October 2023. So mula chapter 1 ay atin na pong almost nabaybay ang bawat verses. So mula chapter 1 hanggang chapter 9 ay ating napag-aralan. So for this morning, tayo po ay dito na sa chapter 10. So, who is Jesus Christ? Yan po ang title natin for this morning. Who is Jesus Christ? Si Jesus ay, believe it or not, ay nasa pahina ng kasaysayan. May mga tao kasi na hindi naniniwala na si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Hindi naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos. Hindi naniniwala na si Kristo ay nagkatawang tao at the same time ay Diyos. Hindi naniniwala na si Jesus ay napapunta or nakatungtong dito sa lupa. Sabi nila, isa sa mga greatest achievements daw ng mga tao sa history ay yung kauna-unahang taong nakaapak sa buwan. Pero mga kapatid, may mas maganda pang kasaysayan doon na ang Diyos mismo ay umapak dito sa daigdig. Tingnan niyo po, according sa history, si Flavius Josephus, isa siyang napakagaling na historian. Isa siyang estudyante, he was a priest, he was a military commander, he was a diplomat, and he was a historian. So this morning, yung mga slides po natin ay usually mabibilis lang po yan. So if you can take notes quickly, if you can take pictures quickly at makinig ng mabilis ay mas maigi po kasi hindi po ako masyadong magdudwell sa mga slides natin. Kumbaga ating pong patutunayan sa pamamagitan ng libro ng kasaysayan. Huwag po muna natin pag-usapan to. Pag-usapan po natin kung paanong naging totoo ang Panginoong Hesus sa libro ng mga kasaysayan. So sabi ni Flavius Josephus, ang sabi niya ay, sabi yun, ayon sa kanyang biography, isa sa mga namumukod tanging pinakaaral na Hudyo noon. Meron siyang isinulat na ang pangalan ng libro ay The Antiquities of the Jews. Next slide. 20 volumes. May makapal. Marami siyang librong naisulat. At doon sa libro at nakalagay niya sa mga libro na yan ay kung paano ba namuhay yung tradisyon, yung kultura ng mga Hudyo noon. Muli po hindi po yan Bible. Yan po ay nasa pahina ng libro ng kasaysayan. Nagbigay siya ng komento yung panahong nabubuhay pa ang Panginoong Hesus. The Antiquities of Jews, Book 18, Chapter 3. Ang sabi dyan ay, ito yung panahon na kung saan nililitis ni Poncio Pilato ang Panginoong Hesus. Muli po ito po ay hindi galing sa Bible. Si Flavius Josephus ay hindi Kristiyano, hindi kasama sa mga orihinal na sumulat ng salita ng Diyos, at ito po ang sabi niya, and I quote, "Now there was about this time Jesus, a wise man, if it be lawful to call him a man, for he was a doer of wonderful works, a teacher of such men as received the truth with pleasure. He drew over to him both many of the Jews and many of the Gentiles. He was the Christ. And when Pilate, at the suggestion of the principal men amongst us,
he had condemned him to the cross. Those that love him at the first did not forsake him, for he appeared to them alive again the third day, as the divine prophets had foretold this and 10,000 other wonderful things concerning him. And the tribe of Christians, so named after him, are not extinct at this day. Mga kapatid, isang historian ang nagpatunay na si Jesus ay naparito sa daigdig. Si Jesus raw ay, next slide, si Jesus raw ay wise man, a doer of wonderful works or a miracle worker. He is a teacher. Siya ay ipinako ni Pilato, bumangon muli sa libingan at sa kanya nagsimula ang mga Kristiyano. Si Suetonius, isang Romanong kabalyero, isa siyang biographer, isa sa mga magagaling na historian ng mga Romano nung mga panahon niya. Ang sabi niya ay he recorded an official action by Emperor Claudius. Kasi may pinagawa tong si Emperor Claudius na hindi maganda doon sa mga Kristiyano. So at ito yung sulat niya na since the Jews constantly made disturbances at the instigation of Christus, yung iba pang pangalan ng Panginoon sa mga Romano, Christus, Emperor Claudius expelled them in Rome. Even the pagans of Rome could not deny that the teaching of Jesus, whom they called Christus, was so powerful that it was turning the Jewish community in Rome upside down, causing riots within 20 years of the resurrection. The same radical message of Christ is still shaking cities, nations, and hearts today. Isang historian ang nagbigay ng komento tungkol sa Panginoong Hesus. Tacitus, he was the Roman governor of Asia. Ayon sa history, nung AD 46, alam po natin yung kung familiar kayo sa history ni Caesar Nero, na kung saan, according sa history at ito ay dininay niya, sinunog niya ang Romano, kumbaga para ma-renovate. Pero para hindi, yung blaming, hindi mapunta sa kanya, ang ginawa niya, sinisi niya yung mga Kristiyano. Ang sabi niya ay, pinagbintangan niya ang mga Kristiyano na sila raw ang nag-cause ng sunog dahil sa mga ginagawa ng mga Kristiyano na to. Ang Kristiyano ay nanggaling kay Kristo na ipinako ni Poncio Pilato. Sa sobrang galit ng emperor na ito ay talagang kumbaga yung sisi tinuro niya sa mga Kristiyano. Plinius, or called Pliny the Younger, isa po siyang Roman governor of Bithynia. Sumulat siya kay Emperor Trajan. Si Pliny ay pinuwersa niya itong emperor na to ay pinuwersa si Pliny na kumbaga para litisin itong mga Kristiyano. So habang nililitis niya yung mga Kristiyano, gumawa siya ng report doon sa emperor. At ito po yung report niya. I have asked the accused themselves if they were Christians. I ordered them to be led off to execution. Kumbaga tinutulungan niya na wag silang mapapatay or mapapatay. And what was their crime? They were in the habit of meeting on a certain fixed day before sunrise and reciting an antiphonal hymn to Christ as God and binding themselves with an oath not to commit any crime, but to abstain from all acts of theft, robbery, and adultery, from breaches of faith, from repudiating of trust when called upon to honor it. In short,
wala siyang masabing mali sa mga Kristiyano na to. Pero dahil sa galit, dahil sa unfair just system, dahil sa kanilang personal na agenda, ang mga Kristiyano ay ipinakulong, ipinapapatay. Ano lang po ang pinapatunay ng ano na to, mga kapatid? Iilan lang po yan sa katotohanan ng kasaysayan patungkol sa Panginoong Hesus. Muli po, hindi Kristiyano ang mga to. Well, sana nga naligtas sila nung makita nila kung paanong yung turo, kung paano nila natutunan o obserbahan ang mga Kristiyano. Kaya kahit itong mga taong to, hindi nila maitanggi si Kristo na siya ay naging totoo, na siya ay totoo. Ang katotohanan, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao na lumakad dito sa daigdig. Pero mga kapatid, kaya sa ating pong pag-aaral this morning, mas mapagtitibay natin yung pananampalataya natin. Ang sabi sa isang lyrics, actually hindi ko pa alam yung tono nito, nabasa ko lang po siya. Ang sabi sa lyrics ay, if Jesus Christ is a man, and only a man I say, that of all mankind I will cleave to him, and to him will I cleave always. If Jesus Christ is a God, and the only God I swear, I will follow him through heaven and hell, the earth, the sea, and the air. So much for that introduction. Ano po ang mangyayari kung merong lalapit sa'yo at sasabihin sa'yo na ako ay isang relihiyosong tao? Ngunit hindi ko pa masabi sa sarili ko na kung ako ba talaga ay ligtas na. Mahilig akong manalangin, mahilig akong magsimba, pero hindi pa rin sigurado na ako ay Kristiyano. Maaari ka bang pumunta sa bahay ko at ipaliwanag mo sa akin bakit ako magiging Kristiyano na katulad mo? Iimbitahan ko ang mga kamag-anak ko, ang pamilya ko, ang mga kaibigan ko. Dito kami lahat sa bahay at ikaw, ang gagawin mo, ipapaliwanag mo sa amin bakit kami dapat maging Kristiyano. What if may lumapit sa yung ganyan? Actually, isa to sa mga pangarap ng mga soul winners. Yung may kusang mag-imbita sa kanila para mag-share ng gospel. Actually, isa sa mga napakagandang feelings niyan. Madaling audience. Kumbaga may nag-invite sa'yo. Mga kapatid, ganito ang nangyari kay Peter. Si Cornelius ay isang hintil, relihiyoso, mahilig manalangin, hukbo, isa siyang opisyal ng mga hukbo. Ngunit hindi pa siya ligtas. At siya ay nanaginip. Isang anghel na nagsabi sa kanya na ipapadala ng Diyos si Pedro sa iyo kung paano ka maliligtas. Ang sabi sa verse 34 na Acts chapter 10, then Peter opened his mouth and said, of a truth, I perceive that God is no respecter of persons. God is not a racist. Ang Diyos ay hindi nagtatanging ng kung sino man. May nakita akong interview sa Facebook. Ang mga homosexuals daw ba ay mapupunta sa impyerno? Tingnan niyo yung tanong. Yung tanong racist. Yung tanong masyadong specific sa isang tao. Kumbaga, mahahalata mong meron siyang galit. Mahahalata mong meron siyang gustong patunayan. Mga kapatid, ano po ang tamang sagot doon? Ang bakla, ang tomboy, ang lalaki, ang babae, kahit sino ka man, kung hindi ka pa tumatanggap kay Kristo, ikaw ay mapupunta sa impyerno. Hindi ho natin pinag-uusapan yung kasarian dito. Hindi natin pinag-uusapan kung sino tayo dito. Ang tinatanong natin, ikaw ba ay tumanggap na kay Kristo?
Kahit anong simbahan pa yan, kahit anong relihiyon pa yan, kahit gaano ka pa kabait, kahit ano pang simbahan ang aniban mo, pero hindi lahat yan ang paraan para tayo ay maligtas. Ang tanging paraan lang para tayo ay maligtas pag tayo ay tumanggap kay Kristo. Kaya mga kapatid, ano ba ang sabi sa Romans 3 and verse 23? Na ang lahat ay nangagkasala. Hindi sinabing iilang tao, ibig sabihin lahat ng tao ay nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na ay yung mga bakla lang ang mapupunta sa impyerno, mga kapatid, mali. Muli, ikaw, bakla man, tomboy man, lalaki man o babae, lahat sila ay may pag-asa kay Kristo Jesus. Verse 35, but in every nation, he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. Kahit anong bansa, kahit sino ka pa, pag lumapit ka sa Panginoon, tatanggapin ka niya. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Si Pedro ay Hudyo. Si Cornelius ay isang hentil. Noon, walang pag-uusap, hindi magkasundo ang hentil at saka mga Hudyo. Pero tignan po natin kung paanong pinag-isa ng Diyos yung dalawang yan. Si Pedro ay pinipresenta niya si Jesucristo. Ang isang makasaysayang tauhan, meron siyang 3 ebidensya na ipipresenta kay Cornelius at saka sa mga tao na nandun. So paano natin makikilala si Jesus? Number 1, the personal witness of the saints. The personal witness of the saints. Sabi ni Pedro, kaming mga disipulo ay saksi sa ginawa ni Jesus. Lahat po ng mga disipulo ay magkakaibang tao, magkakaibang propesyon, magkakaibang ugali, pero lahat sila nagkasundo sa isang bagay. Yung nasaksihan nila, wala nang iba kung hindi ang Panginoong Hesus. Ano yung mga nasaksihan nila? Number 1, they were witnesses of the virtuous life of Jesus Christ. Verse 36, the word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ, He is Lord of all. The word I say, ye know, which was published throughout all Judea, and began from Galilee after the baptism which John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Mga kapatid, focus po tayo sa verse 38. Jesus Christ went about doing good. Sabi ni Pedro, nakita ko mismo ang ginawa ng Panginoong Hesus. Next slide. Makikita po natin yung iilan sa mga himala na ginawa ng Panginoon, na nasaksihan ng mga disipulo. Ang sabi ni Pedro, He turned water into wine. Nakatikim ako nun. Naglakad siya sa tubig. Nakita ko yun at ako din nagawa ko yun dahil kay Kristo. Binuhay niya ang isang batang babae. Nasaksihan ko yun. Pinagaling niya ang mga may ketong. Nakita ng mga mata ko yun. Pinalayas niya ang mga demonyo. Nakita ko yun. Nakita ko siya sa bundok at nagbagong anyo at nakarinig ako ng boses na nagsasabing, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ay inyong pakinggan. Ang sabi ni Pedro, lahat yan nasaksihan ko. Si Pedro ay nagte-testimony, nagpapatotoo. Ano pa? They were witnesses of His vicarious death. Verse 39, and we are witnesses of all things which He did both in the land of Jews and in Jerusalem, whom they slew and hanged on a tree. Namatay ang Panginoong Hesus dahil sa kasalanan natin para sa atin.
He went about doing good. Gumawa siya ng mabuti, gumawa siya ng himala, pero siya pa rin ay napako sa krus. Siya ay ginawang sumpa. Siya ay kinutya sa isang hindi patas, sa isang hindi makataong paglilitis. Siya ay namatay, natutunan po natin sa history na ang kanyang kamatayan ay totoo. Nasaksihan ni Pedro at ang iba pang tagasunod ni Kristo kung paano siya namatay, kung paano siya nilibing. And then, the third point, they were witnesses of His victorious resurrection. Verse 40, Him God raised up the third day and shewed Him openly, not to all the people, but unto witnesses chosen before God, even unto us who did eat and drink with Him after He rose from the dead. And He commanded us to preach unto the people and to testify that it is He which was ordained of God to be judge of quick and the dead. Mga kapatid, what is the keynote of the apostolic preaching? Ano yung lagi nating minimensahe tayong mga Kristiyano, tayong mga soul winner? Ano ang pinagkaiba ng Kristyanismo sa iba pang mga relihiyon, sa iba pang rituals, sa iba pang rules? Si Jesus ay hindi nanatili sa krus. Si Jesus ay hindi nanatili sa libingan. Si Jesus ay bumangon ng magmuli. You ask me how I know He lives? He lives within my heart. Hindi rin pwedeng sabihin na itong mga saksi ay, yung mga nakakita sa kanya ay naghahalucinate lang yan. Kung mababasa nyo po ang 1 Corinthians 15 and verse 6, nasa mahigit 500 na tao ang nakakita sa kanya. Kung ikaw ay nasa korte, imagine mo may mga 500 tao na pare-parehas at sabay-sabay sila nang nakita. Hindi rin sila pwedeng magsinungaling. Ngayon po mga kapatid, may mga tao na nabubuhay sa kasinungalingan. At may mga ilang tao na hindi magsisinungaling sa oras ng kamatayan. Ang tao, madalas magsisinungaling para makatakas sa parusa. Diba tama po? Kasi ayaw nila nung konsekwensya nung ginawa nila. Pero itong mga disipulo, akala nila, yung mga nakikinig sa kanila ay nagsisinungaling sila pero nagsasabi sila ng totoo. At alam ng mga disipulo na ang pagsabi nila ng totoo ay ikakapahamak nila. Pero hindi pa rin sila nagsinungaling. Kung paiirali nila yung pagiging tao nila, magsisinungaling sila para hindi sila mapahamak, hindi sila mapapatay. Kasi tao Pero hindi yun ang ginawa nila. Yung kanilang nasaksihan, hindi nila pwedeng maitanggi. Hindi nila magawang magsinungaling sa mga nasaksihan nila. Kung paanong naging totoo ang Panginoon sa kanila, hindi lang nila nakita si Jesus ay naging totoo sa buhay nila. Mga kapatid, we are all witnesses. Lahat po tayo ay saksi. Lahat po tayo ay pwedeng magpatotoo. Bakit? Dahil totoo ang Panginoon sa buhay natin. Ano po ba ang ibig sabihin ng witness? Ng saksi? Ang witness o ang saksi ay sinasabi niya yung kanyang narinig, yung kanyang nakita. Yun lang naman po ang ibig sabihin ng witness. Kaya nga po anong sabi sa Acts chapter 1 and verse 8, we are witnesses. Hindi sinabi ng Diyos na ikaw ay magiging lawyer ko. Ang sabi ng Diyos, you are my witnesses. Next slide. Mga kapatid, kung sila nagsinungaling, hindi nila mararanasan ang matinding kamatayan nila. I-research na lang po yan. Kasi wala po akong time ipaliwanag isa-isa yan.
kung paano yung detalye, kung paano namatay ang mga apostol na ito dahil sa kanilang pananampalataya. Nagsabi sila ng totoo, hindi sila natakot na sabihin ang katotohanan para kay Kristo. The personal witness of the saints. Number 2, the prophetic witness of the scriptures. Verse 43, to give him all the prophets witness that through his name whosoever believeth in him shall receive remissions of sin. Pag sinabi nating all the prophets, ito ay patungkol sa Old Testament. Genesis to Malakay ay by that time hindi pa nasusulat ang Lumang Tipan. Lalo na ang New Testament. Hindi pa nasusulat ang Old Testament by this time. Kaya yung pinapaliwanag ni Pedro, Cornelius, halimbawa po ito yung Old Testament. Cornelius, alam mo ba, itong Lumang Tipan, itong salita ng Diyos, lahat ng mga propeta dito ay nagsulat patungkol kay Kristo. Kaya itong mga propeta, sila po ay naging saksi din sa Panginoon. Mga kapatid, ang buong Biblia ay patungkol sa isang persona. The hero of the Bible is Jesus Christ. Pag binasa natin ang Lumang Tipan at Bagong Tipan, dapat makita natin si Jesus. Kasi mga kapatid, wala naman po talagang ibang mensahe to kung hindi ang Panginoong Jesus. Lalo na po ang King James, wala pong contradiction. Mga kapatid, kung susumahin natin ang Biblia, nandito sa verse na binasa natin, to him give all the prophets witness. Etong Biblia, etong Lumang Tipan, ay may iba't ibang magkakaiba ng panahon, magkakaiba ng author o ng writer, magkakaibang tao, pero lahat sila ay nagkasundo sa iisa. 2 weeks ago, I think 2 or 3 weeks ago, Martes ng gabi, pagtapos namin ng outreach, ay kasi nung kinabukasan ng Wednesday noon ay wala na kaming pasok. So ako ay natapos ang outreach kasi sa Bible School po ay merong outreach doon, depende sa area. Ay natapos yung outreach nila, anong oras natapos ang outreach? Yung mga 7:45. So kasi balak talaga namin, balak ko talagang umuwi by nung gabing yun kasi namimiss ko ang asawa ko. So ako may hawak ng mic. Yan, so kaya nga po, gusto ko nga pa talaga umuwi nung gabing yun. At natapos ang outreach ng 7:45, so binaba ako doon sa isang kanto at papasok noon sa isang simbahan sa Candelaria. Ang nagpapastor po doon ay si Pastor Paul. So, yung pinagpopwestuhan ko nung bus ay talagang hindi siya babaan. So usually yung mga bus, lalo na pagkagabi, harurot yan. So, ako pa man din, hindi pa naman din maanong mata ko lalo na sa dilim. So, bawat daan ng bus, talagang tinititigan ko kung talaga bang ito dadaan ng turbina. So, inabot ako ng 1 oras. Wala ako nasakyang bus. Kaya ang napagdesisyonan ko na mula dun sa kanto ay pupunta ako dun sa simbahan ni Pastor Paul. So, nakalimutan ko yung pangalan ng simbahan. Hindi ko alam yung address. So, ngayon, nag-research ako. So, ayan, nalaman ko yung pangalan ng church, Holy Word Baptist Church, Candelaria. So, alam ko yung church. Alam ko sa Candelaria siya. Pero hindi ko alam saan exactly yung lugar. So, ngayon, unti-unti kong inalam yung address. Kasi lalo na medyo looban po yan. Alam naman natin pagka sa gabi, mahirap puntahan ng isang lugar, lalo na first time mo. So, talagang inalam ko yung address. Kumbaga, nag-into details ako. Alam ko yung church, alam ko na sa Candelaria, so nalaman ko na yung address, and then nalaman ko na yung exact location. So nakita nyo mga kapatid, pa-focus yung detalye. Kasi maraming church sa Candelaria. So I have to know the name of the church, specific. So nalaman ko yung pangalan ng church sa Candelaria, so hahanapin ko naman yung barangay.
Pagka nalaman ko yung barangay, hahanapin ko yung street hanggang sa natuntun ko yung simbahan. Medyo nakakatakot kasi lakad kasi talagang madilim po yung looban niya. And then nag-chat ako dun sa pastor na, "Pastor, hindi po kasi ako wala po ako masakyang bus." Nagpaalam ako dun sa pastor na kasi ang alam lang nila, ilan lang sa mga Bible school students ang matutulog dun, sila Edgar tsaka yung mga iba. So ako, wala ako dun sa dapat. So nagpaalam ako kay pastor na, "Pastor, makikitulog po muna ako dito." Hanggang sa nung kinabukasan ay nakauwi, nagpasalamat ako dun sa pastor sa talagang magandang accommodation ng simbahan. So mga kapatid, bakit ko kinuwento yan? Yung Biblia sa una, hindi mo yan maiintindihan. Na parang napakalawak namang masyado. Kung paanong, alam natin na ipapanganak ang Panginoong Hesus, pero hindi natin alam yung exact details kung paano. So ngayon, pag-aaralan po natin, little by little, detailed by detailed, pa-focus tayo ng pa-focus kung paanong exactly maipapanganak ang Panginoong Hesus. Makikita po natin yan sa Old Testament. So muli po, lahat ng makikita nyong slides ay kung pwede pong picturean nyo na lang ay and then for your research purposes. Muli po, ipapakita natin sa Old Testament kung paanong ipinanganak in detailed ang Panginoong Hesus. Sa Old Testament, sa John chapter 3 and verse 15, yung manunubos, sorry po, talaga ako sa pagbigkas ng Tagalog, manunubos or manunubos ay manggagaling sa tao, sa isang babae. Next slide. So, alam na natin na ang Panginoon ay ipapanganak sa isang tao. Hindi siya manggagaling sa anghel, hindi siya manggagaling sa mga hayop, hindi siya manggagaling sa lalaki. Si Jesus ay ipapanganak sa pamamagitan ng babae. At ang tagapagligtas ay lalaki. So marami na tayong naalis sa verse na yan. Sumunod, Genesis 12 and verse 3, na ang tagapagligtas ay manggagali sa lahi ni Abraham. So tingnan nyo, pa-specific siya ng pa-specific. Sa Genesis 49 and verse 10, ang tagapagligtas ay manggagaling sa tribo ni Judah. Isaiah 11 and verse 9, ang tagapagligtas ay manggagaling kay Jesse. Sa 2 Samuel 7, 12-13, ang tagapagligtas ay manggagaling kay David. Isaiah 7 and verse 14, ang tagapagligtas ay ipapanganak sa isang birhen. Micah 5 and verse 2, ang tagapagligtas ay ipapanganak sa Bethlehem. Mga kapatid, ang galing ng Bible. Next slide. Ipinanganak sa tribo, specific siya Ipapanganak siya sa isang tribo, sa lahi ng tribo ng isang bansa, sa pamilya ng tribo na yan, sa specific na tao na yan. To him, give all the prophets witness. Next slide. Sa kwento sa Genesis chapter 22, ito yung kung saan isa-sacrifice dapat ni Abraham si Isaac. Sa lugar ng Moriah. At doon sa Moriah, may isang bundok doon na kung saan iaalay dapat ni Abraham si Isaac. Kasi ang Moriah isa siyang ridge. Hindi siya katulad ng isang mayon, hindi siya katulad ng mayon na may isa lang ang apex or summit. Ang Mount Moriah, isa po siyang mahabang. If you're familiar sa Mount Arayat sa Pampanga, Pangasinan. Pampanga, yung mahabang bundok na yun, isang tawag po doon ay ridge. On the same hindi po same spot ha. Muli po, isang ridge po 'yan. Sa lugar kung saan iaalay dapat ni Abraham si Isaac ay doon din sa ridge na 'yon ipinapako ang Panginoong Hesus. Kaya tingnan niyo po yung sabi doon sa next slide. Next slide nga. Ano sabi ni Abraham doon sa anak niya? God will provide himself a lamb. At sino yung lamb na yon? Ang Panginoon. Wala pong exact na lugar. Pero along that ridge,
konting lakad lang kung saan yung lugar kung saan iaali dapat si Isaac ay konting lakad lang, nandoon yung lugar na kung saan ipapako ang Panginoong Hesus. Genesis 3 and verse 21. Ito naman yung naging damit nila Adam. Yung ang balat ng hayop na ginawa ng Diyos para takpan ang kahubaran ni Adan at Eva, ito yung unang sakripisyo ng dugo, larawan ni Jesus na nagbigay ng kanyang dugo para takpan tayo sa ating kasalanan. Ito yung bihira or hindi ko pa naririnig sa Sunday school. Makinig po lahat, especially Sunday school teachers. Next slide. Sa Genesis 6 and verse 14, yung ano po dyan, yung salitang pitch, ay ito yung pinahid sa arko. Ito po yung naging waterproofing ng arko. Now, para walang pumasok na tubig doon sa loob ng arko. Ano po ang nilalarawan yan? Si Jesus na ating arko na ng kaligtasan na walang patak ng hatol na makakapasok dahil sa kanyang pagbabayad sala. Yung ark, Jesus Christ. Yung flood, yung judgment. Walang nakapasok na tubig. Tulad ng Panginoong Hesus na nasa sa atin na wala ng hatol na makakapasok sa atin. Gets nyo mga kapatid? Exodus 12, the Passover Lamb. Ang kordero na pinatay at ang dugo na pinahiran sa mga pintuan nang makita ng Diyos ang dugo, nilagpasan niya ang bahay. Ito si Jesus na ating Passover Lamb. Similar lang din, yung hatol ay nilagpasan na tayo dahil ang dugo ni Jesus ay nasa sa atin. Exodus 25 hanggang 40, yung tabernacle. Yung tolda ng pagsamba, ito si Jesus ang nagkatawang tao at naging bernakulo sa atin. Dati ang tabernacle physical yan. Pero nung dumating ang Panginoong Hesus, tayo na ang naging tabernacle. Exodus 27, 1-8. The altar of the tabernacle. The altar. Si Jesus ang ating sakripisyo. Exodus 25, 23-30, the showbread. Si Jesus ang ating pagkain at sustento. Exodus 25, 31-40, the golden lampstand. Jesus as our light. Leviticus 16, 21-22, the scapegoat, ang kambing na inilagay sa ulong ng mga kasalanan ng bayan, tapos ito po ay dinala sa ilang at hindi na muling makikita. Si Jesus na nagdala ng ating mga kasalanan palayo na hindi na magbabalik sa atin. Leviticus 1 and verse 14 and 5 and verse 7, the morning turtle dove. Ang malungkot na kalapati na may tunog na puno ng lumbay. Si Jesus at tinatawag na the man of sorrow, na punong-puno ng kalungkutan dahil sa ating mga kasalanan. Leviticus 1 verse 14, 5 verse 7 and 12 and verse 6, the snow white pigeon. Yung puting kalapati na walang dungis, si Jesus ang walang kasalanan at walang dungis na ating tagapagligtas. Leviticus 2, verses 1 and 2, and then 14-16, the fine flour. Yung, alam po natin pagka, lalo na sila Ma'am SP, yung mga nagbe-bake po dyan, ang arena talagang kailangan mo dyang, kailangan mong pukpukin yan, kailangan mong imasahi yan. Talagang matindi ang pagkaka-pressure dyan. Mga kapatid, tulad ng naranasan ng Panginoong Hesus bago siya mamatay sa krus ng Kalbaryo. Leviticus 2 verses 1 and 2, the oil poured into the flour. Ang langis na ibinuhos sa arena. Si Jesus ang pinahiran ng banal na espiritu. Kasi mga kapatid, ang langis ay nagsisimbolo ng banal na espiritu. Leviticus 2 verses 1 and 2, and then 16, 12-13, yung frankincense. Ito po ay isang insenso. Ang mabangong insenso na umaakyat sa langit. Si Jesus na ating tagapamagitan at ang kanyang dasal ay umaakyat sa Diyos. Kasi mga kapatid, alam natin yan.
tayo ay nanalangin sa pangalan ni Jesus. Leviticus 16, the Old Testament priest. Ang pari na naghahandog ng mga sakripisyo, si Jesus ang ating dakilang mataas na pari. Numbers 21, 4-9, the brazen serpent. Yung ahas na tanso na itinaas ni Moses, si Jesus na kailangang itaas sa krus para sa ating kaligtasan. Ruth 2-4, the Boaz, the kinsman redeemer. Si Boaz na tumubos kay Ruth. Kasi si Ruth po ay dayuhan sa lugar na ito na si Jesus ang ating manunubos. Psalm 22, the crucifixion details. Isang detalyadong paglalarawan ng krus 800 years bago ang crucifixion. Mga kapatid, the Old Testament is about the Lord Jesus Christ. Ang lumang tipan ay punong-puno ng kwento tungkol sa Panginoong Jesus. Lalo na po yung bagong tipan. Then last point. Ang sabi sa Acts 10:44 hanggang 48, ay while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word, and they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost, for they heard them speak with tongues and magnify God. Then answered Peter, can any man forbid water, that this should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we? And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then prayed they him to tarry certain days. And then the last point, the powerful witness of the Spirit. Ang banal na Espiritu ang nagpaliwanag sa kanila. At ganon din naman mga kapatid sa panahon natin ngayon. Salamat sa banal na Espiritu. Siya na po ang bahalang makipag-usap sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, kahit anong paliwanag ko po dito sa unahan, na alam kong mas marami pa pong mas magaling magpaliwanag kaysa sa akin. Pero salamat sa banal na Espiritu na siya ang nagpapaliwanag sa atin ng ating mga natutunan. Salamat sa banal na Espiritu, kahit hindi po ako magaling magpaliwanag, siya na po ang bahala sa mga natutunan natin ngayon. Salamat sa banal na Espiritu na siya ang nagsasabi sa atin na tayo ay makasalanan at kailangan natin ng tagapagligtas para magkaroon tayo ng pagbabago sa buhay natin. Kaya tayo tumutugon sa salita ng Diyos dahil sa banal na Espiritu na nagpapaliwanag sa atin. Kaya tayo sumasang-ayon sa pagsalita ng Amen dahil tayo ay puspos ng banal na Espiritu. Walang nag-amen. Ulitin ko po. Kaya tayo sumasang-ayon sa salita ng Diyos sa pagsalita ng Amen dahil tayo ay puspos ng banal na Espiritu. Amen. Sa banal na Espiritu, dumadaloy sa atin na kaya tayo nagagawa nating magsisi sa kasalanan natin. Noon, may speaking in tongues. Pag sinabi ba natin speaking in tongues, ay kaya mo magsalita ng lengguwahe o ng dialekto kahit hindi mo siya natutunan. Pero ngayon kasi, hindi na natin kailangan yung kasi gawa nung ito po ay kumpleto na. Hindi ko po alam ang pakiramdam ng speaking in tongues, pero I do believe na ito pong lingkod ninyo ay puspos ng banal na Espiritu. Na dahil po sa banal na Espiritu, kaya po ako nagagawang magsalita sa unahan ninyo. Ako po ay nagpapatotoo na si Kristo ay totoo. At ang Biblia ay nagpapatotoo na si Kristo ay totoo. At siya po ang ating tagapagligtas. Tayo po ay, tayo po ay manalangin.